Detroit Pistons kontra New York Knicks sa first round ng playoffs kung saan tinabla po ng Pistons ang serye sa upset na pagkapanalo nila sa Game 2 mga kaibigan sa bahay ng Knicks. Grabe rin talaga itong Detroit ngayong season, isa sa kupunan na napakamainit po na nagmula sa Eastern Conference led by Cade Cunningham. Ang bakbakan ng magkabilang grupo na ito ay ang isa sa pinakamaganda at kabang-abang na match-up sa first round ngayong playoffs kasi parehong malakas. Sa panalo ng Pistons sa Game 2 ay sa mga hindi pa po nakakaalam mga kaibigan, ito po yung unang panalo ng franchise sa playoff game since 2007-2008. Kaya big win para sa kanila, so tabla na po tayo dito mga kaibigan ha. 1-1 na, ang paparating nilang Game 3 at Game 4 ay gaganapin sa home court naman ng Pistons. Ito yung maganda para sa mga underdog ang makakuha ng kahit isang panalo sa first 2 games ng series. At ituturing talaga nila itong malaking panalo. Sa West naman, Game 2 rin ng Denver Nuggets kontra Los Angeles Clippers, kung saan itinabla rin ng dayong Clippers ang serye sa 1-1 nang talunin nila ang Nuggets sa mismong teritoryo ng Denver sa dikit na panalo sa score na 105-103. Hindi sapat ang triple-double performance na ginawa ni The Joker para makuha ang panalo sa Game 2. Hindi nila napigilan sa laro itong si Kawhi Leonard mga kaibigan, kung saan 39 points lang naman ang naitala ni The Claw. Playoff na playoff si Kawhi pagpag lang ang depensa ng home team. Sabi niya matapos manalo sa Game 2 mga kaibigan, punto dito ay gagawin nga daw niya ang lahat ng makakaya para manalo sa series versus Denver Nuggets. Kasi nga daw ilang playoffs na nga daw po siyang hindi naglalaro ng healthy, walang injury, kaya babawi si The Claw ngayong playoffs. So dapat na mag-ingat po talaga ang Nuggets sa sinabi dito ni Kawhi. Para sa akin ito nga din yung first round ng playoffs ngayong season na kabang-abang din kasi pareho matibay at malakas ang magkabilang panig. Kaya good luck sa kanila, so tabla din po tayo dito ha. 1-1 at sa home court naman ng Clippers gaganapin ang Game 3 pati Game 4. Samantala marami yata ang mapaisip sa sinabi nitong si Paul Pierce tungkol kay Stephen Curry at LeBron James. Na alam naman natin na ang dalawang kinikilalang mukha ng liga ngayon ay parehong pasok sa playoffs. Parehong may mga bagong malakas na lineup sila ngayon. Matinding pressure ito para kay LeBron, may point naman po talaga si Pierce. Alam naman natin na may parehong apat na singsing na sina Stephen Curry at LeBron James mga kaibigan. Sabi ni Paul Pierce kung sakaling Warriors ni Stephen Curry ang magkakampyon this season, ay kumbaga maki-question nga daw po ang greatness ni LBJ, kasi mas nauna pa si Curry sa panglimang singsing. Para kay Pierce, base sa kanyang naging pahayag dito ay mas kikilalaning mas malakas si Steph kesa kay LeBron pag nangyari. Para sa akin naman kung singsing ang pag-uusapan, kahit hindi mag-champion si Steph this season, ay napakataas pa rin nga ang posibilidad na mas may maraming singsing na makukuha ito kesa kay LeBron. Kasi ang greatest shooter ay naglalarong parang bata pa, hindi pa natin nakikitaan ng panghina, ikot pa ng ikot bawat laro. Samantalang si James ay kadalasan napapansin natin na nanghihina na sa mga laban at may matunog na storya pang malapit na siyang magretiro. Pero kayo mga kaibigan, sang-ayon ba kayo sa sinabi ni Pierce na kumbaga tinek ni LeBron si Steph? Ito pakinggan po natin. If Steph Curry wins the championship or one more championship, let's say this year, gets the finals MVP, we are going to have some very, 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 very uncomfortable conversations. You know why? Because that's going to mean in the LeBron era, he would have won his 5th title. But in my eyes, he would have won this era with LeBron. So then that tells me, is he greater than LeBron? He won the era.